Yes. And of course, ayan, habang pinipicture yan si Derek. Ayan, maraming salamat. Derek, gusto mo munang bumate sa ating mga kasamahan dito, media, press, and vloggers na dito ngayon. Magandang hapon po. Maraming salamat. Maraming kumabasa. Ay! Sarili ko. Maraming salamat po pa-attending nyo. You took time para samahan kami ngayong hapon at isulat ng batang pako. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. Of course, alam niyo din po ba na syempre naka-work din natin na writer. Kaya pala yung makakasama ngayon si Manay Gina Tagasa. Pero syempre, we are very excited for this project. Of course, with our director, Direk Reggie Del Carmen. At ito na nga, tawagin na natin ang ating cast. Simulan natin kay Jovi Vargas. Hi, Jovi. Ayan, dito sa gitna. Hello. Hi, hello. Kasama din natin Chichi Rita. Chichi, one photo lang tayo sa gitna, Chichi. Ayan. Thank you so much. Wow, post, ganyan. Eh. At kasama din natin, Miss Ines Veneracion. Yes! Yes! Yes, go Miss Ines! Sino po tayo sa gitna? And of course, post lang po tayo kasama ng ating mga press and vloggers na kasama natin this afternoon. Joining the stellar cast of Batang Pako, tawagin natin, Kim Rodriguez! Grabe, Kim Rodriguez is here. Of course, isa sa mga dapat natin abangan sa Batang Pako, Cassie Lavarias! Ayan, Cassie, wow, good. Thank you. Of course, ito na, makakasama natin sa big screen. One of the exciting collaboration, of course, of two comedy royalties. Talaga lang tawagin na natin, Empoy Marquez and Michelle Gonzalez! Yes, they're very excited. One photo muna sa gitna. Photo muna. Sa gitna. Ay, sa gitna po tayo. Sa kanan. Hello po. Sa gitna. Close up pa yan, no? Maraming salamat. Let me take your seat po. And of course, dahil sa nagpulang kasama natin dito, please find your comfortable seat para po makapagsimula po tayo. But before that, babati muna ang ating cast and of course our director sa inyong lahat. Simulan natin kay sa mga cast natin sa likuran. Of course, we have this guy, Jovi Vargas. Say hello everyone sa ating mga cast. Hi, hello, magandang hapon sa inyo. This is Joey Vargas. Natutuwa din ako sa unan. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat, especially po sa ating mga media. Hello po sa mga vlogger po dyan. Ayan, sa parangalan po na makasama po ako dito sa malaking pelikula, Batang Pako. At syempre, pangarap ko din po na makatrabaho ang mga batirang artista, lalo na po si Miss Ay de las Alas, tsaka si Empoy. Halos lahat naman talaga eh, di ba? Ang role ko dito, makayanan. Oo nga. Ang role ko dito, makayanan nga ni. Ayan, thank you guys. Thank you. Miss Ines. Hello po, magandang po ako sa inyo ngayon. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Ako mga bakla, dapat kilala ko na talaga silang lahat. Ang tagal ko na sa industriya. Anyway, maraming salamat po.
Ano, ayan, tinanggalan na ako ng mark. Pero ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagdalo. Ayan, thank you po. Kim! Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, nagpapasalamat po kaming lahat sa nagbigay po ng time. Alam po namin busy po iba, pero nagbigay po ng time. And sana po mag-enjoy tayo today. At maraming salamat po sa suporta sa Batang Pako. Of course, kasama si baby girl, Cassie. Hello everyone, ako po si Cassie Lavarias. I'm so grateful to be part of Batang Pako and maraming salamat po sa lahat po ng pumunta dito. Thank you. Apoy. Yes po, magandang hapon po sa inyo lahat. All the media and press, we are so impressed. Okay? Mag-enjoy lang po tayo at positive vibes lang sa akin na to. I love you, we love you. Yes. Afternoon sa ating mga prestigious. Spell. Ayaw. Prestigious members of the press. Nakakadali yun, ha? Oh, yes. I miss you guys. Good afternoon. Tapos, ikaw! Ay, kumain mo na kanina. Sige. Okay. And of course, ito na nga, para naman mas ma-experience na ating mag-bisita ngayong hapon, ang pelikulang ito, panoorin natin exclusively first detail sa ating event, ang full trailer ng Batang Pako. Let's go! Ito naman natin mula sa cast, ano po ba ang role na ginagampanan niyo dito sa Batang Pako? Simulan natin ulit sa iyo, ma'am. Paabot na lang po yung mic natin sa likod. Medyo 14 po kasi yan. Hello. Go! Yung role ko dito isang side, yung congresswoman ako naman parang panoorin nyo na lang po. Yes! Pero minsan may video place na yun eh. Nakakatuwa ang mga pelikula nito. Chichi. Nanay naman, Reshanon. Ayan, ako po si Bella dito. Bella Baba Kuto. Taray ng pangalan, di ba? May baba na, may kuto pa. Bella Baba Kuto. Ako po dito yung girlfriend ni Paco, na patay sa ating jowa. Oh, di ba? Lahat yung Baba Babes, yun. Baba Babes ang tawag namin dito. Tapos, kaso ng sobrang kapugian ng jowa ko, aba, tinaksin mo ko. Ay, wala pa. Yung wala pa nga ni. So yun na nga guys, tapos, bodyguard ako dito ni Miss Aylas Adas. Ilalalido na. Kaya abangan guys, ang susunod na kabanata. And I thank you. Yes! Miss Ines! Yan ako naman si Daday dito. Matanda talaga. Nakakatandang kapatid niya. Hindi, ate niya ako eh. Nakakatandang kapatid niya pa ako. Actually, di ba ate mo? Magkaidaga talaga tayo. So, yun po, tayo natin na scammer. So, the usual po na role na kontrabida. Iba po ito po yung please. I'm so please. Ako yung nai-scam sa tunay na buhay. Pero dito po scammer po. Ako naman dito si Brandy. Ako po dito si Brandy. Ang sabi nila sexy daw, charot. Ako po yung secretary ni Congresswoman Lala Lee Luna. Ayun. Ako naman po yung matyagang tagapakinig ng mga hinanaing at problema ni Congresswoman. Cassie. Hello po, ako po kumaganap bilang si Chata. Ang anak po ng one and only Empoy Marquez. And Chata is a gifted child. She's very smart. And yeah, very brave din po siya. And Yun, yes, ako naman po, I play the role of Paco, at vocalist po ako ng Into Boys. Sorry, yes po, at ako po ay lovable father, handang gawin ang lahat para mapaganda ang buhay ng aking anak na si Chad. Yes? Yes, ako naman po si Congresswoman Lily Lala Luna. Oo, ang haba kasing mahaba ng pesko, di ba?
Anyway, ako naman po ay isang congresswoman dito na bakit kami nag-encounter ni Empoy? Kasi nga, siya yung may papagawa si The Voice gagawin sa akin. So yun, papanoorin niyo yun kung bakit ganun nangyayari. Para meron namang konting kinemeron. Kinemeron. Okay. Okay, magtatanong na po kami sa inyo, mga press. Yes. Kami po natin si Tita Aster. Tita Aster, ito po yung question para sa inyo. Yes, of course, thank you so much. Ang una namang magtatanong sa atin ay si Kuya June Lali. Let's go! Yes. Yeah, I am. Yes. Okay, go. Pero, syempre we're happy to see you. Always Yes. June, it's great to see you. In every country. Wala ako na check in yun. Pwede po guys. Gcash. Yes. Hindi, pero nakakatuwa, no? Syempre, natutuwa kami na kahit anong mangyari Buhay na naman ako. Oo. Pero ikaw kasi yung tipong hindi ka nagbigay ng panahon to be depressed. Hindi ka hindi mo binigyan yung sarili mo ng pagkakataon na magtungkot-tungkutan, mag-feeling depressed ka, di ba? Pero sa sarili kapag isa lang ako, mahirap i-explain. Pero ayoko makita ng mga tao. Kasi madyante ako eh. Nandito ako sa mundo para pasayahin yung tao. Hindi para tayo ako. Pero sa makikita ka namin, always, lalo na sa mga posting mo, yung self-love. Lumaban. Hindi, pero lalo na ngayon, di ba, yung talagang fitness journey mo, Oo. everything. Nagkakita-kita na ako. Makatulong sa'yo. Oo. Makalimutan ang mga depression. Oo, sobra. Noong una, muna ako nagtawag dito, Zumba. Then, nung natuto na ako mag-Zumba, parati ako nasa gym. So, nagbuhat-buhat na ako. And then, nauso nga yung high rocks. Tapos yung kaibigan ko, sabi ko sa kanya, klase ko sa Anytime Fitness, sabi ko sa kanya, uy partner, sabi ko, laban kaya tayo dyan, niloloko ko lang siya. Hindi ko naman tinutotoo yun. Tinutoo niya. Sabi niya, partner binili ako ng asawa ko ng shoes, pag tayo, hindi tayo lumaban dun. So, kaya, sasali kami sa High Rocks, Hong Kong. Pero hindi kaya coach na fitness coach na susunod. Hindi na. Wala na. Oo. Ayoko magsalita ng tapos, pero ayoko sumira ng buhay may asawa. Ang coach ko ay may asawa at napakasaya ng pamilya niya. Ang compute ng mga anak. Huwag natin bastusin si coach. Marami naman pwede mga pagkasin. Okay, tingnan natin. Pero it's so nice. Kung batang ako, nakatulong din sa'yo. Oo, at saka marami pa akong ginawa aside from parang ako. Isa pa rin yan sa person. Yes. Concert. Yes. And then kasi rin ako, may concert. So, busy rin ako. And you're always traveling. Ang schedule mo. Lagi namin nakikita. Kailangan ko mag-travel kasi because of my career. Kailangan ko rin. Chilo. Ganesh. Please go kami. You still have your green card. Yeah, thank Pero you. isa pa rin wala na, diba? Really? Diba? Oo. Oo. Hindi. To clarify, wala pa naman talaga siyang approval. Approve pa lang yung petition niya. So, pag may green card ka na, hindi pa rin pwedeng i-revoke. Nagkataon yung kanya, wala pa sa kanya yung physical green card niya. Approval pa lang. So, pwede mo i-revoke pag gano'n. Since ikaw yun. Oo, sa kanyang cases. Anyways, this is a barkada movie na may tutuloy mo. Sila, Ayan. syempre si Ana, kaya may producer dito, di ba? Alam natin mga close friends. Correct! Ito, lagi, Chi. Chi. Lagi binibida ka ni Ana. Pili ko nga, hindi ka ba na yung super? Pili ko, kaya nag-produce si Ana dahil sa kanya. Kaya pero kung muna yung bahay mo. Okay lang. Love ko si Chichi. Napakabait niyang bata. Love ko siya. Tsaka,
vibes kami. True, wala kaming maharap. Nung una bang, Nagkakasundo kami. nung nalaman mong kasama siya sa movie na to, hindi mo ba iisip na mag-ina kayo? Hindi. Oo. Malinaw naman. Malinaw yan kasi medyo yung kanya medyo full-blown. Akin half-blown pa lang. So, oo. Siguro auntie pwede. Ate. Oo. Kasi half-half lang. Pero pag nanay, hindi mo yun. Ate-ate. Yes, kaya ate-ay ko to. Ate-ay. Pero cheap yan, oo. Super flex kasi si Ate. Iba, nung kita ko na nakilala dahil sa mga posting niya, nag-produce talaga siya because of you. Hindi naman po siguro. Kasi po parang nanay ko na po talaga si Mami Ann. Although lahat naman kami Mami yung tawag namin sa kanya. Nag-meet ko siya sa Delmo sa restaurant niya way back 2018. Kasama din si Ines Federation. So syempre si Mami, yung anak niya nasa Amerika. So ako, mag-isa lang din talaga ako sa buhay. So lagi kami magkakasama din. Ines, yan. So, kahit saan pumunta si Mother, tsaka ayoko naman mag-isa sa bahay na nakatipres. So, lagi kami magkasama hanggang sa gumagawa na rin kami video together, napapatawa ko siya. So, siguro naging way na rin siguro na ginawa niya yung movie para makasama. Kaya, nasaan boyfriend? Nasaan boyfriend? Nasa kulungan. Dito ka lang sabihin. Di wala, M lang yun natin ay. Diyos ko yung mga pinag-usapan natin kanina, baka maribin. Hindi, jowa niya po nasa Bilibid. Aura-aura lang yun. Tanungin mo kung ano nga ba kaso? Murder. Siyempre, totoo yun. Uy, baka mamaya maloko sila. Hindi, honestly, Hindi, aura-aura lang. Hindi kasi yung negosyo ko kasi ngayon is live streaming. So, mahawak ko ng mga tao na nagla-live. So, hindi ko naman pigilan na, alam mo naman, marupok ka ganyan, ate ay. Hindi ko naman akalain yung narupukan ko, kulong pala. Pinilawak ko dito, di ba? Aura lang naman. Tsaka dalawa po yun. Pareho nakakulong. Uy, nung una, nakakulong din. Akala ko nakawala na ako doon. Kung namin ko to, uy, Chichi, do you know where I am? Sabi ko, where? I'm in the condo. No, I'm at jail. Diyos ko, di na ako naman. Di na ako. Ayoko ba? Sa live streaming, ang dami na ako tulog. Oh, which Oo, to? no? Ang mga nagkakagusto sa'yo, PBL. Ang gwapo. Sa murder talaga, case. Pero after 25 years na siya kasi. 25 years na. Di ba, no? Pero bakit na? Pero nasa loob siya ng kulungan. May business siya sa loob ng kulungan. Pero, hindi ka naman chichi. Ano chichi na to? Di ba drugs yung sabi nagtutulak sa loob ng kulungan. Dati yun, nagbago na daw siya. So ano mga lipa? Nakalaya. Pero pili ko, chichi, hindi ka na matatakot siya. Siyempre, no, lagi kami dalang sandata. Ibang bansa na sa Amerika. Apam. Oo. Kaya wala dito sa Pinas kasi. So, para kayo Sabi daw makakalaya daw this year. Oo, ma! Mukhang hindi naman, nag-drugs eh. Paano makakalaya? Hindi natali talaga. Wala na ang negosyo kasi. Praying. Pero ano siya, black siya nag-work. Mahilig ka sa mga. Yung una din na nasa kulungan, black din yun. Pero gwapo rin. Ano nga yung kasalayan? Grabe, alam niyo yung story ng buhay ko Kayo na nagkwento. Ano nga yung kasalayan, chichi? You go black. Once you go black, you can never go back. And I take it. Hindi mo na nakikinig. Uy! Ate, ay, iba naman yun. Uy, pero sabihin sa akin, lagi ko dito Ayan mo yan. Fan lang naman. Yun po. Baka sabihin nila naman na sumama yung press. Kaya nga Ito ba yan? Change topic. Ang dating pa naman sa akin, dahil sinisira mo yung image na pinupromotion. Naku, sa po talaga ako. Baka mamaya, Viva Max na yung akin. Wala nang Viva Max sa BMX. Iba na ako. Ay, gano'n. Anyways, ito si... Ayan. Kami daw. Comento black hindi si Ines. Uy, no, Hindi si Ines muna.
dami mo na yung anas no, sa social media kasi. Wala wala na masyado eh. Di ba chinat pa kita kasi tungkol doon sa bullying? Hindi ba ikaw yung ka-chat ko? Baka fake yun naman. Okay, check mo. Pag walang blue check, di ako yun. Okay. Oo. Anong puli yung naman to? Sa dami, hindi ko nakatandaan. Hindi, sa anak mo. Sa anak ko, din sa bahay. Kasi lagi nabubuli yun eh. Kaya nga lagi siya nag-transfer. Kasi kada school, laging nabubuli. Pero sabi ko sa kanya, tingin ko kailangan mo, you have to deal with it na. Kasi lipat ka ulit. Dito sa bagong nililipatan mo, hindi naman tayo nakakasiguro na walang mga bullies dyan. Bullies are everywhere. We just have to deal with it. Hindi pwedeng iyak ka ng iyak, hindi pwedeng mahina tayo, sabi ko. Noon, tinuruan kita na huwag kang maging bully. Pero syempre, pag may nang-bully sa'yo, you have to fight. Oh, my boyfriend! Ay, sorry, kasi takot ka pa. Simon. Malapit na. Kasi pag ganun sa akin, nagtakot, akala ko Simon. So, watch out for Mon Confiado. Nandito, I told you! He's here! Mr. Mon Confiado! Mon Confiado in the house! O, diba? Magbigay po guys sa love. Magandang hapon po. Sorry, galing pa ako sa taping ng kabilang bundok. Umabol lang ako para sa batang ako. Sorry, Idol. Gusto mo na, may kabalikan na ba kayo, Ines? Sakto lang. Iba na yan eh. Mayroon na kabutin niya. Pero yan nga, going back to Ines. Ines, matapang ka eh, di ba? Pero nabully ka rin ba dati? Lalo na dito sa Yung bata? Hindi, Yung bata ako, oo. Pero di ba lately, may mga news ka, may bully ka sa Ay, oo, wala naman Anong ginagawa mo pag like may mga sinasabi sila tungkol sa itsura? wala, binubuli ko rin sila pabalik. Tapos hindi na sila makalaban. Kasi ang ginagawa kasi nila, binubuli nila lahat ng mga artista. So karamihan pa kasi sa mga artista, kapag binabash, hindi sumasagot. So iilan lang po ang mga artista na alam mo yung lumalaban, sumasagot. So ngayon, kapag may lumaban, so parang unusual sa kanila. So natutuwa sila. Pero yung iba, kapag lumaban ka, wala, natatahimik na lang din sila. Sabi ko, ano ba ito? Kailangan talaga may lumaban para tumigil sa pamumuhay. So minsan po kasi para sa akin, parang feel ko kailangan paglaban mo rin yung karapatan mo, yung sarili mo. So lagi nila pinabala sa iyo yung sabi nila may pinabago. Pero ikaw ano na? Kasi hindi lang naman po ako ang nagpaganito. Napakarami naman din po sila sa mga... Sino-sino? Siyempre si Chichi. Hindi, di ba sabi ko nga, ang enhancement ko, ang dami naman na po gumagawa yan. Tapos nag-play yan sa States, sa Korea, especially sa Korea, sa Thailand, ang dami na po Yung tax billions. video sa Korea para sa mga video. Yung hindi na daw pwede, chica. Walang gawa sa mukha ko, walang gawa. Mamatay? Wala! Pero ikaw, at least makaminado ka. Ayoko. Oo, ayoko nang ganun. Be true to yourself. Kasi, at the end of the day, malik din naman po yun, hindi nakakaya. Mas magandang maging honest na lang. Pero in fairness mo, yung itsura mo ngayon, very present at very... Alam ko, peking-peking. Ang dami. Sasabihin sa akin, Ines, there was a time... Inabahan ako doon. There was a time hindi ka nakakita. Remember, I attended the party of Diana Subiri in Hilton. Nangibago talaga. Kailan yun? Hindi na nung Christmas, nung nakaraan pa. Tapos may sinasabi ko sa kanila. Sa una, parang nangilan ako, diba? Pero ngayon parang mas natural. May pinapakita. Kaya, maga po noon, nawala na po yung maga kaya So ngayon, mas natural na siya. Dati po mas pinasya ko talaga kasi nung
nag-post po ako ng mga photos, medyo talagang maga pa siya. Hindi pa siya okay. Opo. Para pa po akong avatar noon. Sinawin na nga yung pelikula ko. Ako pa kami magalit isang singer siya. Nakakit mo title ngayon ang avatar. What if dalawa na kami? Hindi na siya nag-iisa. Anyway, siya, employee, bida ka na naman, parang pato. Nagpaalam ka ba muna kay Coco? Actually, siya kayo nagsuwari ito. Alam mo, kasi marami na kumpis. Alam mo, pati yung pag-assist ko. Unang invite sa akin, batang kapo, ay, batang kapo. Diba, enhance. So, ayan, ano ba yung para ka kay Coco dahil tapatan ng batang kapo at batang kapo. Para yung nasa matibay. Yes, oo. At saka yung action scenes dito, sila magka-judge. At sila, kung sino mas ma-action sa amin ni Coco talaga. Sa action. Thank you. Sabi ko, So, super action. super action ko talaga may fight scene dito, kakaiba talaga, di ba? Mag-compare ko pa yung So, super villains. sino mas maganda? Ikaw o si Coco? So, nakita mo, Siyempre, ang mga manonood ang mag-ano niyan, mag-uhusgan niyan, kung sino talaga sa for you, para sa akin. walang plastic ka. Siyempre, si Mon Compiado niya. Kaya pala siya sa akin eh. Pero honestly, ang dapat nalang sa batang. Batang yan. At siyempre, marami kayong dapat abangan dito. Dahil itong pelikula na ito is all about tungkol sa pagmamahal. Dahil nalalapit na yung Valentine's, pwede na ang date mo ay buong family mo, yung loved ones mo, mga barkada, kaibigan, especially sa mga single parents. Para sa inyo na. Creative ko. Kasi si Coco, creative din siya. Ikaw, may say ka dito sa batang. Yes, utility po ako dito. During, Napakasipag ko dito. Ako nag-aabot lagi sa inyo ng mga tsaa. Kami ay pag ano yung ano niya, quinoa, tas no rice siya eh, quinoa. so nice, no? Kasi nice na medyas. Okay. Sa nanay ko po ito eh, buti ka rin sa akin. Gusto mo naman namin bumili at nakabili ko sa bibig. Tatlo 100 lang sa Pasilio 11. Baliwag Bulacan. Pero kung batang kaya ako kasi, syempre, director, isa sa director, si Manu Sibilia, ito pinagtapat naman si Red Shop, kay Manu Sibilia. Ay, alam mo ba, para sa batang pa ako, ayan, Direct Red Shop, bongga, pang tapat ka, Direct Manu. Ako si Ay, parang may nakalawa, hindi mo siya. Hindi naman tahimik. Hindi po tahimik. Lahat sila ex ko. Ayan, umamin si Ay, Char lang. Char lang. Ay, Angel. Angel. Direct Manu tayo. Direct Manu? Kung ang bakit ako ay may direct Manu sa kanya, kung bakit ako Yeah. Eh, direct Manu. Yes. Nagpalala ka naman siya. Punta kayo. Ano yung sabi mo? Hindi pero yung kung sunod-sunod ng project sa bakit ikaw yung barkada mo na si Ana? Yes. Yun nga, gusto ko salamat na si Ana kasi nga kaibigan kami sa Alam ko iniwasan. ayaw niya mahawa tayo sa kanya.
Kaya, Pero what's like, ano ba dapat i-expect sa atin? Ano na ba, ginaya nila ba mga nagkakaroon ng mga napapanood natin sa atin? Or iba naman sa atin? hindi ba to? Parang actually, original talaga kwento nito. Parang na siya ng Batang Quiapo. Diba, parang pag nasabi mo yung Batang Quiapo, teka lang, Manay Gina, ikaw kaya mag-explain, ikaw ang writer, ikaw eh. Alam ka, Huwag ka naman si Manay Gina. Ano ka dito? alam mo, explain mo to. 150 million plus yung ano yun, hindi na naman yung Philippines. Check natin mo. Si Manay Gina, isang ka lang ito, explain mo to. Kasi, Manay Gina, ano mo ba? Gina, 39 years na ako sa showbiz. ano lang ka eh, pero parang pinagano lang na namin si Empoy, tapos pinag-usapan namin kung anong bagay kay Empoy. Ang bagay na pinikula kay Empoy, tanga siya. Manay Gina. Pero may puso. Di ba? Hindi ba matanga na wala kang puso? Ay, pare, lang yung alien sa bibig. Ay, magandang hapon po. Anyway, tapos ko po manakot sa Shea Crater, magpapanood po. Kung bakit mo nagkaroon ng Batang Quiapo, kanina ka ni Kwento Femel, kapraso lang po ito, mabilisan lang. Yung po Batang Quiapo, actually, una dyan, na-inspire po ako dun sa kapatid ko, sa sister ko. Kasi yung sister ko, slow learner siya, pero hindi siya autistic, talagang slow. Siya yung hindi nakatapos sa amin, siya yung taong bahay lagi. Tapos, nagkanak siya, well, of course, love child, na napaka-genius, lalaki, na ngayon isa na sa boses sa BDO. Every time sila nag-uusap, hindi ko alam kung naaaliw ako, naaawa ako, kasi hindi sila mag-connect. Kasi yung may sinasabi yung anak niya, na hindi nagsisink in, pero nagtatry yung sister ko, nakakonect sa anak niya. But then, ang lumitaw po doon, yung love nila sa isa't isa, sobrang mahal ng sister ko yung anak niya. As in, biglang one day, parang merong nakaawa yata yung anak niya, something like that. Tapos nagulat ako, lumabas sa bibig niya, ay naku pa, patayin ko yan eh. Sabi, coming from her. Anyway, yun po ang inspiration ko. And bakit po Batang Quiapo? Kasi yung sister ko yun, avid fan talaga ni Coco, ng Batang Quiapo. Kahit tanungin niyo po ng square root of 4, hindi niya masasagot. Pero yung kwento ng Batang Quiapo, alam niya. Yun. So, at ako po kasi, Batang Paco talaga ako. Kasi lumaki ako sa lola ko, sa Paco, Manila. So, alam ko, amoy na amoy ko yung environment doon. Basta siya talaga. Pero, of course, hindi naman sobrang laylayan kami noon. Anyway, yun po yung inspiration. And then, nung pinagtuma si Empoy, at saka si Madam Ai, ang happy-happy ko kasi nakita ko din sinasabi siya. Kasi parang swak na swak. Tapos si Direk Reggie, nung kinonceptualize namin ko, Direk, ano ba gusto mong klaseng comedy? Pang-kan ba? Pang-Bernali ba? Pang-international festival ba to? O talagang mainstream lang? Siyempre, magagawa tayo ng mainstream, hindi lang basta mainstream, hindi lang basta gagawa ng comedy. So, sabi ni Direk sa akin, yung medyo, yung may konting action, na Johnny English. Johnny English, favorite ko si Mr. Beast, pero hindi naman gagong-gago to. Lagyan natin ng ingredient na love. Kaya po pumasok yung elemento nung sa sister ko. Siya bilang inspirasyon ko. So, itong Batang Paco nito, hindi po kami nag-i-illusion nila pasok namin sa Cannes Festival. Pero, tatlong bagay lamang po ang pagmamalaki ko nasa pelikulang ito, bukod po sa mga galing nating artista.
This comedy film has heart, has balls, and social relevance. nag-host naman. Very funny. Tuloy mo lang. Pakilay na rin po sa penis niya. Kaya tinawag ko siya eh. Kita ko agad eh. Bongga, lahat kayo nakinig talaga, di ba? Ako rin eh, nakamanga ako parang, Alam ko nga, sa politika natin kami. Ito sa dito, pang sa security. So, sige mo, favorite ko ng ano rin, Yes po. Ibang kamisip ko ito ulit. Saan mo networking ako? Sa ngayon po, more on sa ABS po ako lumalabas, pero freelance naman po ako. Under 80 to OG pa rin po. At least po, kami sa Opo. Dali ko na. Ano ka napunta dito? Kasi nalasan ko, dapat na pinag-usapan. Kanay-kanay. Oo, ulit ako mubod na. Ano po, dahil hindi po kayo Mami Ann. Kayo is ate, opo. Yes, kung wala ako dito, no? Pero yun nga, Kim, sabi na lang puro love life ang pari ka nililingkod ka nila. Pero, Pero sana magkatotoo na kasi lagi na lang nilin. so sino ang love life? Ngayon po, wala. Parang ayaw ko muna i-rush yung mga bagay-bagay. Kung darating naman yan. Kasi diba, pag andyan na, hindi mo naman pipigilan yun eh. Oo. Amon yan. Siyempre, kinalakas sa apat. Anong year na wala kang alam? Maganda ng ano mo. That's an international market, mabili ka eh. Yung nasa Singapore ka rin, something like Yes. Pero aside dyan sa sinasabi nyo, very challenging yung nakasali ko dito sa batang ako. Dahil siyempre, alam na lahat yung image ko, yung character ko, strong, laging pagkabida, pero dito, comedy. Diba? Ang maganda kasi, aside sa, siyempre, ang kasama ko dito ay ang comedy queen, Miss Ai Ai, at ang highest paid actor o comedian na si Ronto. Sobrang overwhelmed ako. Dahil, aside sa kinuwento kasi ni Manay Gina na yung kung bakit ganito, gusto ko yung pagkasulat niya kasi black comedy siya. Hindi siya yung typical na slapstick na nagbabatukan kami o dinidistort namin yung mga mukha namin para magmukha kami katawa-tawa. Ang nakakatawa dito kasi yung sitwasyon eh. And dahil doon sa character ko, na I guess yung character ko ang pinakaseryoso dahil bago to sa akin, kontrabida pa rin ako dito. Parang yung reflection ng comedy bumabanda sa akin eh. Parang isang seryosong character ilagay mo sa maling mundo o maling mga tao na nakakatuwa dahil kumbaga very challenging talaga. Hindi siya yung kumbaga bago siya sa akin. Kasi kung serious actor ka, minsan yung emosyon ang lagi mong driver sa acting mo. Pero dito, timing. Timing ang pinaka-importante sa lahat. So, very challenging na yun. Pero pagkali mo rin si Annie. Naging kaibigan ko rin through Ines. Siyempre, binild up ako nilang itong mga magkakaibigan na to. Hindi kaya si Vanessa kayo na kaya kasama niya. Laki nga ng commission na hinihingi sa akin. Hindi kaya, pili kasi namin parang pinasama ni Ines. Hindi naman, napakaganda rin nung naging talakayan nila nung narinig ko. Kasi sabi ko nga black comedy to, parang pag lahat comedian, di ba? Parang magiging slapstick na siya eh. So may isang kontrabidang matigas na hindi mo akalain yung tatanga-tanga din. Dahil
ka naman kita Martina, di ba? Okay, ito last na. Hindi ko rin Okay, sorry. Sa tingin mo, mas To be honest, hindi. Pero, nung una, medyo may mga reaction din ako, katulad ng mga bashers niya. Sabi ko, ang ganda-ganda mo na. Ang ganda ng ilong mo, ang ganda mo. Bakit mo pa pinagalaw? Pero minsan kasi ganun tayo eh, di ba? Alam ko kasi ang backstory ni Ines. Kasi 17 years kami magkasama. So yung kanyang self-confidence ay sobrang haba. hindi kaya ikaw ang dahilan kaya nagpapago siya kasi iniwan siya after 7 Hindi ko naman siya iniwan. Hindi. Sana serious pa yung tanong. Decision mo. Decision mo. Walang iniwan. Ang maganda, di ba, alam niyo namang lahat, best friends kami. Yun ang, magkaibigan kami. Hindi nagbago yung samahan namin. So nice na. Oo, mas nakakatuwa, di ba bihira yun? Usually magkaaway eh. Pero ito, parang yung punchline ni Claudine na I love you ex. Nalalay tayo dito sa akin. So, kaibigan kami. At, yeah. Wala. Babalik lang ako dun sa self-confidence. Kaya, minsan yung tao talagang gagawin mo lahat para sa isip mo maganda ka, maging confident ka. So kung yun ang makakatulong sa confidence niya, wala tayong karapatan para ba siya. May mga eksena ka. Pag nakikita mo siya, normally ba yung dati? Ewan ko, parang tingin ko, 17 years ago pa rin ang itsura niya eh. Kasi 17 lang si Ines nung naging girlfriend ko. Sa akin nagdalaga yun. Anyways, thank you Sorry kung sa ganun hindi ko natanong. Pinabawi na sa akin. Thank you. Pero syempre wala naman sa mga question ni June. Of course, gusto ko tanungin si Cassie Lavarias, no? Cassie, kamusta naman maka-work yung mga seasoned actors na kasama mo dito sa Baka? Siyempre po, sobrang sepo nila kasama. They're all very professional. Every time, may time kami, hindi mabuting. Parang talking normally, but if it's time to work talaga sila. So, sobrang sepo sila kasama. And I hope after this, magsama sila. Yes. I'm glad to know na nag-enjoy ka sa pagawa ng Batang Quiapo. Ang next set of questions sa mga magagaling ay taas ko lang. Basta may request na ako sila. At saka si Mon, at saka si Ines. Una-muna si Empoy. Empoy, alam mo lang kita. Alam mo ba yung tanong niyo? Ay, Yung kailan ako nagsiseryoso? Pero ngayon pala, maraming salamat sa inyo ni Alex. More than 5 million. Together, at saka individually. Thank you so much for the recommendation. At siguro this time, kailangan maano yun. Masurpass ni Ayaw. Sana matuloy tayo next week. Okay. Next week, yun ang request ko, Josh, ha? Anyway, gusto ko muna itanong si Direk. Direk, Direk, if I'm not mistaken, this is the very first time na direct mo yung grupo to? Or si Ai na direct mo na before? Maraming beses ako sa TV. Ay, yes. Oo, pero yung grupo na to. Si Empoy ngayon lang, si Juan nagtrabaho na. Silang lahat, first time. Deroge pala. Si Casa nagtrabaho na rin. How would you describe bawat isa sa kanila? Anong discoveries niyo? Paano mo i-describe ang bawat isa sa inyo, sa kanila? Tapos anong na-discover niyo sa kanila? Working with them. With this group. Okay, ito mula sa puso. Nasa puso. Ang sarap nilang katrabaho kasi wala po kami problema sa set eh. Magaan lang. Parang I collaborate with them. Tapos kung
kami ni Mon, pag meron siyang idea, pinag-uusapan namin ang bawat eksena. Hindi ko inaangkin yung mga eksena na because it's me, because it's Valentina. Talaga po, group effort, lahat po kami. Walang pressure. Walang pressure. Yun. Ang pasaway lang po rito, Si Empoy. wala talaga. Gusto ko man sabihin, wala talaga. Okay. Okay, sa aking kumare at si Empoy. First time yung magkasama. First time. Second, kasi asawa siya ni Sigarina sa atin. Ay, si second time. So, this time, syempre kayong dalawang bida. Pero ngayon, pina na siya. Oo, diba? Oh, paano mo siya i-describe bilang katrabaho? At na-discover mo ngayon na nabibida na siya. Nako, nagkwenta actually, pero napakabait nito, tsaka napakagaan ka work. Tsaka mami-mami niya talaga ako. Ano yung tawag niya sa akin, mami ay nanay-nanayan niya ako. MTV days na lang kasama ko na to eh. So, ngayon na bida na siya, pero pa rin siya, hindi siya nagbabago. And thank you Lord na ganun pa rin, humble pa rin siya. Empoy reaction sa sinabi niya. Sobrang actually, yun nga eh. Wala pang asawa siya. Wala pang asawa siya. Si Sancho wala pang asawa. Ano ba? Anak nga ako sa ano, di ba? Sa, na hindi pa pala nakalabas yung baby, di ba? Aanda na agad ako. So sorry sa akin isang araw. Mami, sabi niya sa akin, sorry talaga. Bakit? Hindi ako naka-attend ng binyag. Pino, yung anak ni Santo, hindi pa lumalabas. Naka-attend ng binyag. Hindi ko ba? Ninino kasi ako. Pero pa ako. Karakter. Alam mo, speechless ako kayo. Kasi napakabait in fairness. Napakabait ng taong to. Napaka-grounded. Thank you po. Pag hindi po nakaayos po. Malaman, may buhok ko, di ba? Ito pa rin. Okay. Basta I'm so happy for you, Em. Thank you po. Sa iyong mare. Thank you so much. Of course, si Ines at saka si Mon, nire-request ko ito together silang dalawa. Kasi, although na-mention ito earlier, di ba? Kasi kakaiba yung relasyon na meron kayo. Like, of course, yung pangalan ng Ines, na si Kayla, trinato mong parang tunay mong anak. Di ba? So, yung bata may pinagdadaanan, napubuli sa school. Anong contribution mo bilang tatay-tatayan ni Kayla? Or advice? Malaki. Malaki po ang moral support ko. Halos araw-araw. Pinapayuhan ko siya lahat ng mga pwedeng kumbaga magpatatag sa kanya mula sa pagdadasal, mamahali ang kanyang mga magulang. At sabi ko nga, minsan kahit yung mga pinakamagagaling ba o yung mga pinakamagagaling yung bully. So parang lalo na sa generation ngayon, sa social media, parang kalakaran na nila yan eh. So dapat masanay na siya, pero hindi ibig sabihin na magpalamon ka doon sa pamamata, pagmamira, pagbubuli sa'yo. Siyempre, mas kilala mo yung sarili mo, mas kilala namin mo siya as her parents. Lahat ng moral support, nandun ako. At sabi ko nga, nasa tabi mo lang ako palagi. Lagi kita dadamayan kahit na ano pa man. Basta yung daddy mo, nasa sarili lang palagi. Para magkaroon, para magpalagay lang sa isip niya na kung ano man, pinagpintasan man siya ng mga tao, merong laging taong pupuri sa kanya all the time. Napanood mo ba yung interview ko kayo? Yes! Thank you, Tita Astor. Ano ba siya? Pati mga comments, binabasa ko, grabe. Alam mo ba, Tita Astor, kasama ko siya, sinabi ko sa kanya, binasa ko sa kanya, pati siya, yung mga comments, umiyak siya. Sobrang iyak siya ng iyak kasi for the first time, pinupuri siya doon sa mga comments ng interview niyo kasi napakatalino daw niya, napakaganda pala. Kasi
all her childhood, sinasabihan siyang pangit, sinasabihan siya ng mga kung ano-ano. Sa interview mo, sabi niya, ang ganda pala ng panganay ni Ines. Ganito, napakatalino, napaka-smart, at hindi kami magtatakas ang baby model siya. So nakita mo yung sinabi niya na kung ano magiging actually tinanong ko, ano magiging reaction mo kung magkakabalikan si daddy mo at mami mo? Oo, naiintindihan ko naman yun. Sabi niya, hindi niya nakikita. Kasi sa paglaki niya, hindi niya nakita. Di minsan na nag-hug nga kami o as parents niya. Kasi pinapaintindi ko naman talaga sa kanya magmula pa nung bata siya, nag-iisip siya na pinagdaanan namin ng mami niya. Iba, pero magiging proud ka rin sa amin kasi imagine kahit may kailangan niya na kaming buhay, meron na nga siyang kapatid sa iba, pero yung respeto at yung pagmamahala namin bilang magkaibigan ni Ines, nandiyan pa rin. Kasi sabi ko nga, 17 years kami ni Ines, hindi mo na yung maalis. At lagi, ang aming foresight kasi o ang mindset namin, hindi namin tinitignan yung mga pagkakamali namin ng bata kami o yung mga pangit na experiences. Ang tinitignan namin lagi yung mga magagandang pinagsamahan. Kaya naman ganun yung respeto namin sa isa't isa. Paano pamahal ng Miss Ko kay Kayla? Alam mo, Tita Asel, sinaulo ako nung kami. Inaamay ko yan. Imagine nagkaroon ka ng boyfriend, 17 years, walang planong maganda. Hanggang 17 years, ang boyfriend, girlfriend pa rin kayo, di ba? Siguro nag-wish siya sa akin. Ang time na yun, ayoko magkaanak, ayoko magkaroon ng responsibilities. Happy go lucky lang yung thinking ko nun kasi typical. Pero nung dumating si Princess Kayla, yung panganay niya, total twist na bago yun, 180 degrees. Dati yun, napakatabi ko, pero nung napamahal ako sa anak niya, sobrang sensitive na ako sa mga bata. Ngayon, konting makakita ko ng mga bata na apektuhan ng bagay. So, binigay niya sa akin yung pagiging magulang, yung father. Nagamit ko rin yan sa pagiging artista ko. Yung ano. And, kumbaga, siguro siya yung naging parang, pagsisisi na hindi ako nag-anak, hanggang ngayon wala akong anak. Kaya siya yung parang nagpabago ng buhay ko, nagpabago ng panahon ko, at nagpaseryoso sa akin. May sinabi si Kayla na mas mahal ka niya daddy mo kaysa sa kanyang biological dad. Hindi naman, baka hindi niya na-explain ng maganda kasi hindi naman siya sanay sa interview. Hindi niya sinasabi sa harap ko o sa pagkakaintindi ko na mas mahal niya ako. Mahal na kami pareho ng biological father. Kasi in fairness to her father, siya pa rin naman yung nagpo-provide ng kanyang schooling, ng mga pangangailangan niya. Kaya lang, sabi ko nga pareho sa amin ni Ines, nagbago yung crack ng mga... Nag-iwalay din sila ng father eh. So, iba din yung naging track ng father niya, iba rin yung track ng buhay ni Ines at ako. Pero hindi ibig sabihin mas mahal ako. At lagi kong sinasabi sa kanya, i-text mo na yung papa mo, pasalamat ka, kamustahin mo, kung hindi ka tinetext, i-text mo. So, hindi ko inaalis sa kanya yung pagiging kasi mahirap din yun eh. Sa mentally baka maapektuhan din siya na baka akala niya hindi siya mahal ng biological father. Mahal siya. So, yun yung pinapamukha ko sa kanya pala. Ako yung nandito lang bilang daddy niya. Pero at the end of the day, syempre yun pa rin ang totoong dugo niya. Diba? Hindi mo pwedeng i-alis yun. Lastly, kasi alam ko marami pa magtatanong, sa inyo pa rin dalawa, sinabi ni Ines, doon sa interview ko, huling interview ko sa kanya, sinabi mo raw sa kanya, ikaw ang karma niya. So, anong ibig mo sabihin yan? Hindi, biro lang yun. Kasi sabi ko nga, di ba, pinaamin ko, for 17 years Raulo ako. Binibiro ko si Ines na ang dami niya nang naging, hindi naman madami. Nagkaroon na siya ng iba't ibang mga karelasyon, maliban sa akin.
Dahil 14 years old na si Princess, ilang taon na dumaan, lagi ko siyang binibiro na baka ako pa rin ang karma mo. Ibig sabihin nun, parang sa akin din siya babagsak. Parang gano'n. So Posible ba? To be honest, hindi ko masasabi ng tapos kasi mahirap di ba? Pero masaya kasi kami na ganito Nakasuporta ko kay Ines all throughout. Minsan, yung damuhan ng bahay niya, ang taas-taas na, tinatabas ko. Oo. Kasi baka may ahas ko, matulaw pa rin. May natitirang pagmamahal pa ba kay Ines? More than being friends lang. Sabi ko nga, hindi naman mawawala yun. Imagine, nakasama mo yung tao ng maganda ng 17 years kahit nga mag-asawa. I don't think na pag naghiwalay yun, puro galit na lang, di ba? Hindi na mawawala yung pagmamahal ko kay Ines hanggang kamatayan. Wow! Yun ang pagmamahal. Thank you, and of course, congratulations on the movie. Thank you for the answer. Ang next set of questions naman ay mga galing kay John Bueno. Good afternoon po sa ating lahat. I'm John Bueno from Kumako.com. Congratulations po sa movie, first of all. Well, my question is for Boy and Miss Ai. Ngayon na nagkasama na kayo sa Pilipinas, has it changed your view of who Miss Ai is? And did it change your view of who Boy is after working on this film? Sir John, afternoon po. Naiiyak ko sa mga sorry guys. Naiingit daw kasi siya. Sabi mami, ano ba? Hindi ko ako lahat. Kung mahaba yun sa mo sa inyo, ako magtatabas. Kasi may ano the word. Ngayon, actually, mula na nagkasama kami ni Mami Ai, nung nag-start pa lang ako 2003, 2004, MTV Days. 1 year din kami magkasama sa ibang time. So, until now, wala. Parang mother talaga ang ano ko sa kanya, ang pagturing sa kulay, direct. Sobrang respeto ko sa kanya at organic siyang makisama at magmahal ng paligid. Pati pagkain niya, organic din. Hindi, wala akong masabi sa kanya. Mabuting tao, mabuti yung puso niya. Yan yung nagustuhan ko sa kanya. Wala nang araw hanggang sa pagkakataon nito na may movie kami ngayon na batang pa. Hindi siya nagbago. How about you, Miss Ai? Ano sa si Empo, di ba sinabi mo kanina, he's still humble, the first time na nakilala ko siya. Kasi hindi pa naman siya bida noon, kita-kita. Tapos, nakita na siya. So yun, kasama ko na siya sa bida din. Ganun pa rin siya. Mabait pa rin siya, nakakatawa pa rin. Medyo nervous na siya. Babangon yung paa niya, tsaka medyo nakakatawa siya. So okay na siya. Is there any drama scenes po ba kayo ni Boy? And can you tell us how does he fare when it comes to drama? Ito, director ang ano. Yes. Siguro direct kayo personally. Silang dalawa, walang drama. Kasi silang po yung makikita niya rin. Hindi kayo naiyakin. Pero kami eksena na, my God. May sarili. Okay. Meron po ngayon, right now, nagte-trending po kayo. Yes. Because of, a comment that you placed on in a news. Parang ganun. Pero, ano pong reaction niya na nagte-trending pa rin kaya po eh? Ano ba ito yung about ang inalas? Mga 2 years na po kayo. Hindi po. Yung news po is about Michelle B.
and Rian Ramos. Ako? Ba't Yes. ako kasama doon? Ayun. Ikaw ba nagpabugbog? Ayun. Ako ba nagpabugbog? Bali mo na-comment po sa baba na kaya ang idol ko is Idol Salas and Eugene Domingo. And then nagpasalamat po kayo. Pero yung news ano po is bali Kasi ngayon po nakakatuwa kasi yung sabi dun sa comment, kaya ang idol ko si Ai tsaka si Uge. Sabi ko, thank you. Kasi diba ina-idolize nila ako. Kasi nga, dahil parang I think dahil, kumbaga, ano yan, parang reaction na sunod-sunod kasi nga nagte-trending yung Tanging Ina, nagte-trending yung kanta, nagte-trending yung movie. So, sunod-sunod na. So, parang si Ai lang ang malakas, Keme-Keme, Chubarut, mga ganun. So, nagpapatrending naman. I feel na pati yung sa Tanging Ina yung kahit yung pagsiba ng can is inuulit siya hanggang ngayon sa Viral siya. either ano pa, Instagram and Or TikTok. TikTok. Yes. Kasi talagang classic naman talaga yun yung ginawa eh. Ganun siya kahirap. Kasi talaga naglakad ako. Simula EDSA hanggang Mandaluyong. Yes. O, umihinto lang ako konti. Tapos, lakad na naman. Kasi ang ano doon, kasi yung nanay ni Direk Gwen, RIP Direk, nagbebenta ng libro na naglalakad. So yun kaya gano'n doon. Kaya Yung naglalakad backstory ako. nila. Ito yung backstory. Lakad ako ng lakad para maghanap ako ng trabaho. Na talaga naman, napakalayo talaga ng nilakad ko. Yung itsura ko, ganun talaga yung itsura ko sa totoong buhay. Kaya talagang pagod na pagod lang ako. Pero okay naman kasi ang balik doon sa buhay. Thank you so much, Lisa. Thank you, John. Hindi na ba aawat yung mic natin? Kasi ang next set of questions, magagaling kay Ate Janice Lovida. Hi! First, congratulations and employee ay may movie na kayo. Pero ang question ko muna bago sa inyo kay Miss Joey. Ayan, Miss Joey. Gusto ko lang sana malaman kung nahulaan mo ba o nabasa mo ba na pwedeng magka-developan si Ai at si Ante. Pero yun parang napakahirap ko na. Siguro maaari sila nagkaroon bilang malalim na magkaibigan. So wala kang nakikitang future ng dalawa. Ay, wala. Ay, oh, hindi kasi gusto ko rin tanungin si Empoy tsaka si Ai. Sabi niyo parang mag-family to rin na niyo ever since. Pero si Miss Ai na sa bata. Posible ba? Baka naman nagkakalap ka, nandiyan na pala sa tabi mo. Hindi na ako pinapatol sa bata. Ayaw mo na. Sa tobacco na. Tsaka hindi na. Sa may age limit na siya. So may tuldok na yun. May tuldok na yun. Tapos na. Kasi sinasabi mo na sa mature ka na, meron na ba uli na nagpaparamdam sa'yo? Wala na nga. Talaga? Yes. Mamatay. Hindi ako ready. In case lang, siguro, mga 2 years lang. So binibigyan mo yung sarili mo talaga na gano'n. Eh what if na one of these days may biglang kumatok sa puso mo, maramdaman mo na mahal mo pala. So mabibreak mo yung 2 years. Ang hirap kasi magsalita eh. Kahit sabihin ko na ayoko na, di ba? Mabibatash pa ako, sabi mo, ayaw mo na dati. Pero mahirap kasi magsalita ng tapos. Pero as this moment ngayon, kapag siguro, magiging ako 2 years, pwede. Pero pag nailan ako, edi kung ilan years yun, pwede tayo magpintay ng 2 years. Kasi, syempre, alam mo naman na, sobra ako makalawyer. In fairness naman, up to now, merit pa rin ang status ko.
Kasi hindi pa ako anak dito sa church. And hindi pa rin kami divorce na church. So I'm still married. And sa ruta ng Diyos, kasal pa rin ako. So, may bala ka ba na ipaalam yung marriage niyo? Meron naman, para naman maging not for anything. Para paano din ako na if ever may namatay, at least clean slate ako. Wala kami, wala akong kasalanan sa mata ng Diyos. Wala akong problemahin. In case, pero never na ako magpapakasal. Yun, totoo talaga. Kagaya ng ayoko na ng bata, ayoko na ng bata. So, mga ilang taon na pwede mag-apply? Siguro mga 46 and above. 46 and above. Or 50. Ayoko naman ng mga 70, alaga ako kayo. Alagay na alaga ako nga sarili ko eh. Kasi mag-isa na lang ako. Foreigner, gusto mo? Foreigner. Baka maswak mo sa'yo foreigner. Ayaw ni Lord. Ay, sa mag... Ano no? Ayaw ni Lord yung Oo, ayaw ni Lord. Hindi. Actually, yun yung sinasabi ng mga tao, baka swam ako sa afa. Ang dating naman sa akin, pucha, Pilipino nga, hindi kami magkaintindihan, napampa. Alam mo yun, mahirap kasi mag-converse ng pagdating sa emosyon, di ba? Kunyari, mag-aaway kayo. Kunyari lang, meron kayong pag-aawayan. Kunyari, ikaw, wala kang utang na loob. Ano ba utang na loob sa iyo? Kasi kaya diba, isipin mo ba, ikaw, you, huwag na alam. Sabi ko sa okay, hindi kayo mag-aaway. Oo, wag na. ChatGPT na lang. Mamaya na tayo mag-usap. ChatGPT, you wait for me. And then, diba? Good thing na naghiwalay kayo, hindi naman nag-away si Gerald dun sa conjugal property. Actually, ayoko na pag-usapan na, pero may prenup kasi kami. So if ever, tsaka I don't think naman mag-aabot siya. Hindi naman ganun feeling ko hindi naman ganun si Jay. Wow! Ang tayo pa sa kanya, pota siya Ibig sabihin, mabait ka talaga, mabuti kang tao. Mabait naman ako talaga. Huwag lang nila akong uunan. Kasi pag yung galing sa side nila yung mga sa akin, paninira, yun ako nagagalit. Kasi parang ano pa ba gusto nyo? Ano nga yung nangyari sa buhay ko? Talaga, kayo pa yung may karapatang mag-away. So, gano'n lang naman. Pero mabait naman akong tao. So, I think dadating yung panahon magiging mapapatawad ka naman siya. So, hoping ka pa talaga na darating yung the right one. Kung yun ang plano ng Diyos sa akin, pero kung hindi, okay naman akong single. Ano, ayaw ni Lord. Ano gusto ko, Lord? Okay din naman akong single. Pero, inamin ko naman na hindi ako napapaka-classic, pero malungkot din mag-isa. Lalo na naranasan ko nung Christmas, wala yung mga anak ko, wala si Sancho nasa Toronto, yung dalawa nasa California. Kasama ko lang yung si baby boy ng Christmas. New Year, wala siya, nandun siya sa isa ng nalay-nalayan. So, na-realize ko, shit, nalungkot din pala. So, noon, parang ko bigla, kasi na parang gusto ko single na lang forever. Parang, nalungkot din pala. Iba pa rin pala pag may kausap ka. Hindi naman yung sexual yung may kausap ka, pag may sakit ka, may companionship. Yun ang kailangan ko. Mabait na tao na companion. Hindi namin kailangan ng sexual relationship. Yan mo pala Empoy eh. Kailangan talaga ikaw. Mabait na kampanya. Na companion. Na walang sexual. Yes. Bata-bata para tawag. At saka meron tong jokes. Oh, binugin. So, mami ka na Empoy, pero naman pala. Private yun. Privado. So, meron, gano'n na kayo katagal? Wag na. Kawawa naman. Okay na. Eh, paano pag may mga fans na nagkaka-crush sa'yo? Wow!
Wala ka pang balak magpakasal? Ayun na, next na siguro after bata pa ako. Maglalagay na tayo sa mga ganun pagkakataon. At nasa was ko edad na rin ng 30 na ako, di ba? Wow. Totoo, hindi ilan taon ka na ngayon? Nasa 35? Ang sarap ng pagkain ng banda. Ayun. Pero naiisip mo na yan, ano mag-isa ka na? Naiisip mo na. Oo naman, oo naman. Kasi walang na-link sa'yo sa showbiz. Wala. Okay ako, mas okay ang showbiz. Sige, ito yung isa pang question ko. Since yung parehong movies nyo ay naging blockbuster, of course yung mga tanging ina series, ni Miss I, tsaka ni Empoy ang kita-kita. So, ngayon ba nape-pressure kayo, may pressure sa inyo yung pagsasama nyo na malagpasan yung kita ng kita-kita tsaka ng tanging ina? Siguro hindi naman. Kasi para sa amin ni Mami Ay at saka lahat ng team ng family ng Batang Pako is in-enjoy lang namin yung shooting, yung tapings at gusto lang namin na makapagpasaya ulit sa lahat ng mga taong tumatangkilik ng pelikulang Pilipino, lalo-lalo na ito ang isa sa unang movie this year na comedy dito sa ating industriya. Gusto lang namin na happy lang at good vibes ang ating 2026. Miss I, ikaw ba naiisip mo na may movie pa na lalagpas ang pinita ng tanging? Iba na kasi yung buhay ngayon. Although, sabi ko, dahil will be that kung ano gusto ni Lord yung mangyayari. Hindi natin alam di ba? Minsan, kung mga patuloy pelikula, kagaya nung kinainay, kumita yan, di ba? Papi. Highest grossing of 2020. Oh, yes. Hindi natin alam kung ano yung gusto ng tao. Bigla, kung ano yung gusto nilang panoorin yung story natin. Hindi na natin alam. Depende na sa tao. So, ako, I just pray. Oo, ngayon, kasi comedy to. And alam ko na matutuwa sila sa movie na ito. I think So, last na sa producer, ibababa ba ang price ng movie ticket? Kasi may mga producers na nagbababa ng para panoorin. Sorry, hindi na natin alam yan. Pero, para alam naman ni Miss Ana na-inform naman siya about that. Kasi di ba, aanin mo yung mataas yung ticket mo. Sa kulay nasa loob, na bumaba yung ticket pero pulo at may nakapihan. Hindi na natin siya. Sana. Okay, good luck! Thank you, Ate Janice. Ano more questions for our press? Parang mas excited na ating mga kasama ngayon sa ating junkets after this media call. Pero at this point, ibitahan na po natin ang ating mga kaibigan na nandito para panoorin at supportahan ang Batang Pako. Simulan natin sa likod sa ating cast. Anyway, i-invitahan ko po kayo lahat sa pelikula ng Batang Pako. Alam ko maraming pwedeng makuha mga lesson. Matututuin mo kayo kung paano din magmahal sa inyong mga kapatid, sa inyong mga anak. Maraming mga dapat ipaliwanag ang pelikula nito. I hope na sa inyong suporta, mapanood po sana ang Batang Pako. At magpapangako na rin ako. This is my first time. Yes! Congrats! First time sa festival ko. So, sa malaki natin ito para mapabilang sa mga casting, mga matataas na nakagaya ni Empoy, si Ai, si Cassie, si Des, si Kim, siyempre, at Simon. First time ko kami si Simon sa kasi nakakaliwa. Anyway, salamat. Sana supportan ko po. Ready to Chichi! Ayan po, grabe. Parang na-overwhelmed po talaga ako ngayon kasi hindi ko alam kung parang feeling ko panaginip lang talaga na nandito ako ngayon sa harapan ninyo dahil first time po makatrabaho ang parang naiiyak na ako. Pakikalabit ka si Chichi. Siyempre, una-una nagpapasalamat ako sa producer natin, kay Mami Ana Piera. Dahil binigyan ako ng break kasi very supportive si Mami sa akin ever since. Wala ako rin. Nakakaiyak. Marami na
ni Joey Vargas. Ngayong araw, inalaan ako ni Joey Vargas. Tapos, kinabukasan, tinawagan ako ni Mami na pumunta ka ng Delmos dahil may meeting tayo. Tapos, pagdating ko doon, gagawa ko ng movie. Ang bida dito, si Ay, tsaka si Emboy. Gusto ko ng ganda. Kaya sobrang nakakatawa lang na mapabilang at pabigyan ako ng break. Ito ang first movie. Actually, this is my first movie talaga. Nangyayari sa akin. Grabe ako, pero naiyak ako. Emotional ako. Luwag ako kasi belt. Naiyak talaga ako. I mean, sobrang blessed talaga ako. At saka natutuwa ako dahil yung mga nakasama ko dito sa pelikulang ko, mga close ko din sa akin, puro mga kaibigan. Ayan, si Joey Vargas, kilala ko na siya ng 2015. Sila din, Miss Binarasyon, Kim, Kuya Mon, halos lahat naman talaga. Sobrang saya ko dahil pangarap ko din talaga na makatrabaho ang Miss isang Ay Diaz Alas. Grabe! Bata pa lang ako, hindi pa ako nag-artista. Hindi pa ako nag-artista talaga, inaasar ko. Yung nanay ko ba si Ay, parang ganun. Grabe kayo, pero Ang lakas makatanda nung bata pa lang ako. At saka yung nanay mo ba si Ay? Pero pagkakanalaw ko kay Chino ko, nakita ko pa lang sa kanya sa Delmos. Sabi ko, nakakatuwa itong batang to. Ang gaan-gaan. Minsan kasi may mga hindi magaan eh. Yung nega agad. Ito, nakita ko na, ito na. Magaan siyang kasama. Para daw lahat. Ayan, maraming salamat po. Kaya po, supportahan niyo po. Batang pa ako po. Sa February 18 na po, showing na po siya nationwide sa cinemas. Kaya guys, supportahan niyo po. Tsaka big prank ko na to. Yesterday, siya na yung nani pa. Ang sabi nila, manood kayo ng batang pa ako. Yes. Mugogoy! Todo nila, anong game ticket mo na lang. Thank you. Yes. Yes po, batang pa ako po. Malapit na po February 18 po ako. Ang batang pa ako ay napaka-kompleto regados po. Drama, action, comedy, lahat na po talaga. Miss Ay, kami lang yung umiiyak. Pati ikaw. Yaan mo. After nito, ikaw na bida. Ikaw na sa anas. Next ay, di ba? I-claim natin yun. So yun po, maraming pong salamat. Yes, boy, pa ako Ay! Pinatay. Inalis yung Ikaw ang next na kasi parang dalawa na yun. Di ba? Young girl na ang bird, di ba? Kim. Ang una-una, nagpapasalamat po ako sa lahat. Siyempre, sana po, supportahan niyo po yung Batang Pako sa Feb 18 na po. Sabay-sabay po tayo tumawa, kiligin, at marami pong matututunan. At sure po kami na marami pong makaka-relate dito. At syempre, maraming salamat po, Mivida Production na may Ana. Thank you sa opportunity. Yes, thank you, Bibida. Pas Kuya Mon. Yes, first of all, maraming salamat sa inyong lahat, mga mahal naming press people, mga tumutulong palagi sa mga pelikula ng industriya. Kailangan namin kayo ngayon para mas mapalaganap pa ang kumbaga ingay at nang malaman nila na may pelikulang Batang Pako na showing sa Feb 18. Maraming salamat. Thank you. First, Cassie. Oo, nag-celebrate si Cassie ng kanyang birthday. Kaya naman, batiin natin siya. Happy birthday, Cassie. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Cassie. Yes. Gusto ko na, Cassie. Ay, ang dami. Yay! Cassie, share mo naman ito yung winners mo. Sa amin natin, invite everyone. Okay po, so first of all,
nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tao dito. At kay Direk Renchi, thank you so much sa Lord for giving us the talent, for always guiding us with my taping kami. Salamat po ako sa inyo lahat. You trusted me to play the role of Chada. Kaya, iniinvitahan ko po kayong manood ng Batang Ako. February 18, nationwide cinemas. Tapos, marami po dito scenes na nakakatawa, ma-action, na-kilig, so dapat hindi mo Yes, thank you so much. Simula kay Direk Renchi del Carmen. Salamat po. Please spread na lang po kung gaano this movie talaga very entertaining siya. Kompleto po ito from action, comedy, inamasan ko sa inyo kaya ako ni Empoy dito, kahusay ni Empoy dito at Yayay. Actually, lahat sila magagaling. Walang matatapon. Salamat po sa inyo lahat for attending and spread out. Thank you. Yes, Empoy Marquez. Yes po, hindi po, maraming salamat po sa lahat ng press conference na nagpunta po dito. Kahapon, sobrang thank you po sa inyo lahat. At mula po sa pamilya ng Batang Ako ay this coming February 18, showing na po ang Batang Pako sa lahat ng cinemas nationwide at spread po natin ang magandang balita nito. God bless po sa inyo lahat. Thank you po. Yes po sa inyo lahat. Na-miss ko ang members of the press na parang ang tagal ko kayo hindi nakita. Kasi parang 2-3 years ata. Oo, titrato pa yung last ko ng movie. So ngayon ulit nakita ko kayo and na-miss ko kayo. Thank you so much for coming. Thank you for your time. And sana tulungan niyo kami na mag-spread sa buong Pilipinas na meron kami movie na ang Batang Ako. Sa February 18 and ang premiere night is February 17. Thank you to God be the glory. Yes, thank you.